I'm just wondering whether your comments, which are constantly negative, are out of tune. So welcome back mga ka-Defender. So panibagong video. So hindi tayo nakagawa ng video kahapon pero panoorin ito. Easy for me to judge, but looking at the comments made by members of the public in Manila to news agencies, they're saying things like, the streets are safer now. Here in the Philippines, we needed a ruler with an iron fist. These are quotes from the general public. That seems to be the mood. The ratings for Duterte still remain high, 75% approval rating. I'm just wondering whether your comments, which are constantly negative, are out of tune with ordinary Filipino opinion. Well, the numbers that you mentioned are the latest numbers way back in March. But if you look at where his numbers were when he assumed office, it went as high as 92%. So in less than a year, it went down by 17 percentage points. And I believe but believe me, Senator, if a Western politician could command 75% approval ratings, they would regard that as the happiest day of their life. Believe me. No. Napanood nyo ba to? Di ba? So, ayan yung taga-tahol ng mga kakamping. So, dun sa video na yan, out of tune siya palagi. So, ngayon, yung ginagawa niya, out of tune pa rin. Laging ganyan siya, out of tune palagi. Laging parang self-proclaim. No? Palaging sariling desisyon, kumbaga. So, lahat ng sinasabi niya, parang ano ng public. Kung ikukumpara mo sa ano ng publiko, out of tune siya palagi. Ganyan siya. Na wala na siyang ginawa kundi manira ng manira ng manira. Di ba? Kita mo naman, di ba? Nung una sinabi niya na hindi siya nakipag-usap sa ICC, walang nangyaring meeting, di ba? Pero nung binunyag ni Rimulya na nag-meeting sila, na gano'n, basta nagkita sila. Tapos ngayon umamin siya. Na inamin niya talaga na nakapag-usap siya sa mga ICC at siya yung gumawa ng paraan para sa magbigay ng mga ano pang detalye about sa sinasabi niyang kaso kay PRD. Di ba? So, ganito siya talaga. Palaging out of tune. Ang naniniwala na lang dito, yung mga camping, lalo na si OG Diaz, yun na lang naniniwala dito. So, pagdating sa mga usaping public sentiments, laging out of tune to palagi. Kasi ang alam na lang nito is manira. Wala na talaga itong kredibilidad. Nagkakaroon na lang talaga ito ng kredibilidad dahil sa mga kakamping. Yung mga kasamahan niya, mga politiko na gusto rin bumalik sa pamunuan. Pero kung pagbabatayan mo yung hinaing ng nakarami ng taong bayan, out of tune to palagi. Kumbaga sa pagdating sa kanta o singer is sintinado palagi. Kita mo naman paano sa binara. So, ibig sabihin, out of tune to palagi. Palaging ganyan yan. Wala ang gagawin kundi manira. Di ba? Tapos magbalaki ng kung ano yung sinasabi niya na kung ihambing mo naman sa ano ng mga sa hinaing ng mga ano o yung sympathy ng mga taong bayan o ng mamamayan, out of tune yung sinasabi niya doon sa kabuuang ano ng ano taong bayan. So naniniwala na lang talaga dito yung mga camping. Yun na lang talaga. Di ba? Kaya kung ako sa mga camping, maghanap sila ng singer na hindi out of tune. Yung talagang yung mga tao na mapapaniwala at sa mga sasabihin, hindi gaya dito na talagang hindi na paniniwalaan to. Malabo ng paniwalaan to. Kasi noon pa man, out of tune na to eh. So hanggang ngayon, out of tune pa rin, wala nang ginawa kundi manira na manira. So anong boto mahahakot ng mga grupo nito kung ang singer nila is out of tune? Di ba? So kung ako sa mga camping, magpalit na sila ng taong gagawa ng mga ganitong klaseng yung mga propaganda, yung kapanipaniwala. Dahil kung gagawin yung taga-tahol o taga-kanta is ganitong klaseng wala kayong makukuha boto, lalo lang kayong malalagasan. So mas lalong hindi kayo makakabalik sa pamunuan. Ganun lang kasimple yun. Unang-una, ang taong bayan ngayon, ang hinahat ng taong bayan, yung may kredibilidad. Pangalawa, yung may prinsipyo paninindigan, lalo na sa usaping pagtindig sa tama, lalo na sa korupsyon. Nasaan to nung may korupsyon, 1 trillion na korupsyon? Tahimik, di ba? Hindi siya nagsabi na about dun sa korupsyon kasi nakikinabang. So ito ba yung gusto nyong singer? Na imbis na dapat makakuha pa kayo ng simpatya sa taong bayan, mas lalong kayong nalalagasan kasi out of tune na nga eh. Di ba? Unang-una ang hinahanap ng taong bayan yung may dignidad na politiko o na tao. Di ba? So ngayon, sino na lang yung wala, sila pa rin. So walang maladagdag sa kanila, lalo na sila malalagasan. Di ba? So sabi nga ni PRD, live with dignity. So eto ba, namumuhay na may dignidad? I don't think so.